Maglaan ng oras para sa Diyos, araw-araw isang mapagpalang panalangin sa umaga. Naitanong mo na ba sa iyong sarili kung paano mo ginugugol ang iyong oras? Ito ay isang tanong na, bagaman simple, ay may malalim na kahulugan. Karamihan sa atin ay namumuhay ng tila ordinaryong buhay, nagtatrabaho, nag-aalaga ng pamilya, nagtataguyod ng mga pangarap, at naglalaan ng oras sa mga personal na interes. Ngunit, bukod pa sa mga gawaing ito, gaano karaming oras talaga ang inilalaan natin sa Diyos? Gaano karaming pagsisikap ang inilalagay natin sa pagbuo ng tunay na relasyon kay Hesukristo? Tayo ay nabubuhay sa isang mundo na puno ng mga distractions sa mga problema, tukso, at patuloy na pangangailangan na nakikipagkumpetensya para sa ating atensyon. At sa magulong sitwasyong ito, nagiging madali ang paglayo sa kung ano ang tunay na mahalaga. Gayunpaman, kahit sa gitna ng kaguluhang ito, naniniwala ako ng matatag na patuloy tayong tinatawag ng Diyos. Ngunit nasa sa atin ang pakinggan at tumugon. Ang mahalagang tanong ay, namumuhay ka ba para kay Kristo o isinasama mo lamang siya bilang isa pang elemento sa napakarami? Madalas, hinahayaan nating dominahan ng mga pansamantalang gawain at prioridad na walang-walang hanggang halaga ang ating buhay. Trabaho, pera, relasyon, libangan, lahat ng ito ay mahalaga, ngunit hindi nila maaaring sakupin ang pangunahing lugar sa ating puso. Kapag hinayaan nating mangyari ito, nagiging matigas ang ating puso sa Diyos. Sa Hebreo 3:15 ay nakasulat ngayon, kung inyong marinig ang kaniyang tinig, huwag ninyong patigasin ang inyong mga puso gaya ng sa panghihimagsik. Sinasabi naman sa Kawikaan 28:14, mapalad ang taong laging natatakot sa Panginoon, ngunit ang nagpapatigas ng puso ay mahuhulog sa kapahamakan. Ngunit ano ang ibig sabihin ng magkaroon ng matigas na puso? Ibig sabihin nito ay maging espiritual, na bulag, walang pakialam sa presensya at kaluwalhatian ng Diyos. Ito ay ang mamuhay lamang para sa sariling mga pagnanasa na binabaliwala ang banal na kalooban. Kapag pinatigas natin ang ating puso, isinasara natin ang mga pintuan sa pagbabago na tanging Diyos lamang ang makagagawa. Sa kabutihang palad, ang Diyos, sa kanyang walang hanggang awa, ay nag-aalok sa atin ng 100 palabas. Sa Ezekiel 36:26, siya ay nangangako, bibigyan ko kayo ng isang bagong puso at aking ilalagay sa loob ninyo ang isang bagong espiritu at aking aalisin ang batong puso sa inyong laman at bibigyan ko kayo ng pusong laman. Mula sa simula pa lamang inaakit na tayo ng Panginoon sa Kanya kahit na tayo ay nag-aatubili. Hindi niya tayo kailanman sinusukuan. Inihahambing ni Jesus sa Ebanghelyo ni Mateo ang kanyang ikalawang pagparito sa isang malaking piging ng kasalanisang pagdiriwang sa pagitan niya at ng simbahan, ang kanyang kasintahan. Ang imbitasyong ito ay ipinaabot sa ating lahat. Tinanggap mo ba ang imbitasyong ito? O ipinagpapaliban mo ito para sa ibang pagkakataon? Marahil ay hindi mo na naririnig ang tunog ng kanyang tinig na kumakatok sa pintuan. Marahil ang iyong atensyon ay nabaling sa mga alalahanin tulad ng trabaho, pera, o relasyon. Lahat ng mga bagay na ito ay tila apurahan hanggang sa mapagtanto natin na ang mga ito ay lumilipas. Kapag dumating ang katapusan ng buhay o bumalik si Kristo, wala sa mga ito ang magkakaroon ng halaga. Marami ang nag-iisip na mayroon pa silang oras upang ihanay ang kanilang sarili sa Diyos. Ngunit ang katotohanan ay malupit, ang buhay ay maikli at ang bukas ay hindi garantisado. Ang ginagawa natin ngayon ay may walang hanggang kahalagahan. Kung bumalik si Jesus ngayon, handa ka na ba? Masasabi mo ba na ang iyong puso ay nakatuon sa Kanya? Ang oras upang magpasya ay ngayon. Mula nang itatag ang mundo, naghihintay siya sa iyo. Ngunit ang imbitasyon ay hindi mananatiling available magpakailanman. Sinasabi sa awit 103:1-516, ang mga araw ng tao ay parang damo, siya ay umuusbong na parang bulaklak sa parang na dinadaanan ng hangin at hindi na nakikilala ang kaniyang dako. Ang buhay ay lumilipas, kaya't mamuhay ng may pagkaapurahan. Natural, lamang na tayo ay maging kampante. Tayo ay mga nilalang ng kaginhawahan. Alam natin kung ano ang kailangan nating gawin upang lumago sa espiritual, ngunit gaano kadalas natin ito ipinagpapaliban. Alam natin na dapat tayong manalangin, tumulong sa ating kapwa, o basahin ang salita, ngunit palaging mayroong isang bagay na mas apurahan. Nagbabala sa atin ang Kawikaan 3:28, huwag ipagpabukas ang maaari mong gawin ngayon.
At ang Santiago 4:17 ay direktang nagsasabi sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa sa kaniya'y kasalanan. Ito ay dapat na isang panawagan ng pansin para sa ating lahat. Kung ngayon ay naririnig mo ang tinig ng Diyos, huwag mong sarhan ang iyong puso. Hayaan siyang pumasok at baguhin ang iyong buhay sa paraang definitibo. Huwag nang sayangin ang isa pang araw. Ang bawat sandaling lumilipas ay isang nawawalang pagkakataon upang luwalhatiin ang Diyos at lumago sa pagiging malapit sa Kanya. Maraming paraan kung saan maaari tayong lumihis sa landas ng Diyos nang hindi natin namamalayan. Ang isa sa mga ito ay ang pagpapabaya sa oras ng pakikipag-ugnayan sa Kanya. Gaano kadalas nating inuuna ang mga makamundong gawain at isinasantabi ang panalangin o pagbabasa ng Biblia. Ang isa pang paraan ay ang pagkasangkot sa kasalanan sa isang banayad na paraan. Maliliit na maling pagpili, maling pagbigkas ng mga salita, makasariling pag-uugali, lahat ng ito ay maaaring dahan-dahang maglayo sa atin sa Diyos. Nang hindi natin namamalayan, nagsisimula tayong mamuhay na para bang Siya ay isang tagamasid lamang at hindi ang sentro ng ating pag-iral. Ngunit higit pa rito ang nais ng Diyos. Nais Niyang maging Panginoon ng ating buhay, ang gabay sa bawat desisyon, ang aliw sa bawat sakit, at ang kagalakan sa bawat tagumpay. Kapag tumingin tayo sa kasulatan, nakikita natin ang malinaw na mga halimbawa ng mga taong naharap sa mga katulad na hamon. Si David, sa kabila ng pagiging isang taong ayon sa puso ng Diyos, ay nakagawa ng mga malubhang pagkakamali. Nagkasala siya sa pagkuha kay Batseba at pagutos sa pagkamatay ni Uriah, ang kanyang asawa. Gayunpaman, ang nagpapaiba kay David sa maraming iba pa ay kinilala niya ang kanyang kasalanan at nagsisi ng lubusan. Sa awit 51, siya ay nananawagan, "Likhaan mo ako ng isang malinis na puso, O Diyos, at baguhin mo ako ng isang matuwid na espiritu." Alam ni David na ang kanyang tanging pag-asa ay nasa awa ng Diyos. Hindi niya sinubukang bigyang katuwiran ang kanyang mga pagkakamali, ngunit naghanap ng panunumbalik. Itinuturo nito sa atin na gaano man tayo mabigo, palaging may pagkakataong bumalik sa Diyos. Ang isa pang kapansin-pansing halimbawa ay ang kay Jonas. Tumanggap siya ng malinaw na utos mula sa Diyos pumunta sa Nineveh at mangaral laban sa lungsod. Gayunpaman, sa halip na sumunod, tumakas si Jonas. Mas pinili niyang sundin ang kanyang sariling mga plano at napaharap sa malubhang mga kahihinatnan. Nilamon siya ng isang malaking isda at ginugol ang 3 araw at 3 gabi sa kanyang tiyan bago tuluyang magsisi at tuparin ang misyon. Ipinapakita sa atin ng kwento ni Jonas na ang paglaban sa tinig ng Diyos ay nagdudulot lamang ng pagdurusa. Kapag handa tayong sumunod, nakakatagpo tayo ng layunin at mga pagpapalang hindi natin maisip. Ngunit paano natin maiiwasang mahulog sa parehong mga pagkakamali? Paano natin mapapanatili ang ating pagtuon sa Diyos sa gitna ng pangaraw-araw na mga presyon? Una, kailangan nating linangin ang isang matalik na relasyon sa Kanya. Nagsisimula ito sa oras na inilalaan sa panalangin at pagmumuni-muni sa salita. Dapat nating hanapin ang Diyos ng may katapatan na binubuksan ang ating puso upang pakinggan ang Kanyang tinig. Siya ay nagsasalita sa pamamagitan ng kasulatan, sa pamamagitan ng mga pangyayari, at maging sa pamamagitan ng ibang mga tao. Kailangan nating maging mapagbantay sa mga senyales na Kanyang inilalagay sa ating landas. Bukod pa rito, dapat tayong magsagawa ng pangaraw-araw na pagsunod. Hindi lamang ito tungkol sa malalaking desisyon, kundi sa maliliit na gawa ng pananampalataya. Ito ay ang pagpili na magpatawad kapag may nagkasala sa atin. Ito ay ang pagtulong sa isang taong nangangailangan, kahit na ito ay nangangailangan ng sakripisyo. Ito ay ang pagsasabi ng katotohanan ng may pagmamahal, kahit na ito ay magdulot sa atin ng hirap. Ang bawat kilos ng pagsunod ay nagpapalakas sa ating relasyon sa Diyos at naglalapit sa atin sa Kanya. Ipinaalala sa atin ng Santiago 1:22, "Maging tagatupad kayo ng salita at hindi tagapakinig lamang na dinadaya ang inyong sarili." Ang isa pang mahalagang aspeto ay ang pakikipag-ugnayan sa ibang mga Kristiyano. Nilalang tayo ng Diyos upang mamuhay sa komunidad. Ang pakikilahok sa isang lokal na simbahan, pagbabahagi ng mga karanasan sa mga kapatid sa pananampalataya, at
Paglilingkod sa isa't isa ay mga makapangyarihang paraan upang lumago sa espiritual. Itinuturo sa atin ng Hebreo chapter 2 400.5 at ating isaalang-alang ang isa't isa upang mag-udyok sa pag-ibig at sa mabubuting gawa na huwag pabayaan ang ating pagkakatipon gaya ng ugali ng ilan, kundi magpaalalahanan at lalo na samantalang inyong nakikita na lumalapit ang araw, dapat din tayong maging mapagbantay laban sa kasalanan. Siya ay tuso at alam niya kung saan tayo pinakamahina, kaya't kailangan nating magbihis ng baluti ng Diyos, gaya ng inilarawan sa Efeso 6:1-18. Sa katotohanan bilang sinturon, ang katuwiran bilang baluti, ang ebanghelyo ng kapayapaan bilang kasuotan, sa paa ang kalasag ng pananampalataya, ang helmet ng kaligtasan at ang tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Tayo ay magiging handa upang harapin ang anumang pag-atake ng kaaway. Bukod pa rito, dapat nating paligiran ang ating sarili ng mga taong naghihikayat sa atin na manatiling matatag sa pananampalataya at kumpronta sa atin ng may pagmamahal kung kinakailangan. Sa wakas, dapat nating tandaan na ang ating paglalakbay dito sa lupa ay pansamantala lamang. Lahat ng ating naipon kayamanan, titulo, materyal na pag-aari ay maiiwan. Ang talagang mahalaga ay ang epekto na ginawa natin sa kaharian ng Diyos. Sa Mateo 6:19-20, tinuturuan tayo ni Jesus, huwag kayong magtipon ng mga kayamanan sa lupa, na dito'y sumisira ang tanga at ang kalawang, at dito'y nanununggab at nananakaw ang mga magnanakaw, kundi magtipon kayo ng mga kayamanan sa langit, na do'y hindi sumisira ang tanga ni ang kalawang, at do'y hindi nanununggab at nananakaw ang mga magnanakaw. Ang ating layunin ay dapat gamitin ang mga mapagkukunan na ibinigay sa atin ng Diyos upang luwalhatiin siya at pagpalain ang ibang mga tao. Ito ay nagdadala sa akin upang pag-isipan ang kahalagahan ng isang buhay ng paglilingkod. Tinawag tayo ng Diyos upang maging ilaw sa mundo, asin ng lupa. Hindi natin maaaring itago sa ating sarili ang ibinigay niya sa atin. Dapat nating ibahagi ang ating oras, talento, at mapagkukunan sa mga nasa paligid natin. Kabilang dito, hindi lamang ang pagtulong sa pananalapi, kundi pati na rin ang pag-aalok ng emosyonal, espiritual, at praktikal na suporta. Kapag naglilingkod tayo, ipinapakita natin ang karakter ni Kristo at ipinapakita ang kanyang pag-ibig sa isang nasasalat na paraan. Naaalala ko ang isang personal na karanasan na naglalarawan nito. Minsan, nakilala ko ang isang babae na dumaranas ng mga paghihirap sa pananalapi. Siya ay isang solong ina at nakikipaglaban upang suportahan ang kanyang mga anak. Nang malaman ko ang kanyang sitwasyon, nagpasya akong tulungan siya nang hindi nagpapakilala. Naglagay ako ng ilang grocery sa harap ng kanyang pintuan at lumayo bago niya ako makita. Kalaunan, nalaman ko na iyon ay gumawa ng malaking pagkakaiba sa kanyang buhay. Sinabi niya na naramdaman niya ang kamay ng Diyos na kumikilos sa kilos na iyon. Ang mga karanasan tulad nito ay nagpapaalala sa atin na kapag sinusunod natin ang panawagan ng Diyos upang maglingkod, ginagamit niya ang ating mga aksyon upang hawakan ang mga buhay sa mga pambihirang paraan. Gayunpaman, ang paglilingkod ay hindi lamang nangangahulugang pagtulong sa iba. Kasama rin dito ang lubusang pagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Hinahamon tayo ng Roma 1:21. Kaya nga mga kapatid, ako'y nakikiusap sa inyo alang-alang sa mga awa ng Diyos na iharap ninyo ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos na siya ninyong makatuwirang pagsamba. Nangangahulugan ito ng pagbibigay ng ating mga plano, pangarap at pagnanasa sa mga kamay ng Diyos na nagtitiwala na alam niya kung ano ang pinakamabuti para sa atin. Minsan, maaari itong mga hulugan ng pagpapaubaya sa isang bagay na lubos nating pinahahalagahan. Sa ibang mga pagkakataon, maaari itong mga hulugan ng pagtanggap sa isang misyon na tila imposible. Ngunit kapag lubusan tayong sumuko sa Diyos, nararanasan natin ang kanyang kapayapaan at paglalaan sa mga kamanghamanghang paraan. Sa buong pagninilay na ito, nais kong ibahagi ang isang panalangin na nagpapahayag ng aking puso at inaasahan ko ay makapagbibigay inspirasyon din sa iyo. Panginoong Jesus, hinihingi ko ang kapatawaran
para sa lahat ng oras na nasayang sa mga bagay na hindi pumupuno sa aking puso. Napakadalas kong inuuna ang aking mga makalupang pagnanasa na pinapabayaan ang iyong presensya. Ngunit ngayon, nais kong bumaling sa iyo. Ama, ituon mo ang aking focus. Sinasabi ng iyong salita sa Apokalipsis 3:20. Narito ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok kung ang sinuman ay dumirinig sa aking tinig at magbubukas ng pintuan. Ako'y papasok sa kaniya at hahapong kasalo niya at siya'y kasalo ko. Patawarin mo ako sa hindi pagbubukas ng pintuang iyon dati. Patawarin mo ako sa mga pagkakataong pinili ko ang aking sariling landas. Ngunit nagpapasalamat ako sa iyo, Panginoon, dahil hindi mo ako kailanman sinukuan. Salamat sa Espiritu Santo na kumukumbinsi at gumagabay sa akin. Ipinaaalala sa atin ng Santiago 4:14. Hindi ninyo nalalaman kung ano ang mangyayari bukas. Ano ang inyong buhay? Kayo'y gaya lamang ng usok na lumilitaw sa maikling panahon at pagkatapos ay nawawala. Sa harap nito, sumusuko ako sa iyo. Nais kong ipamuhay ang iyong kalooban at maging isang Kristiyano na may hilig na ibahagi ang iyong pag-ibig. Bigyan mo ako ng pagiging sensitibo upang marinig ang iyong tinig sa gitna ng ingay ng mundong ito. Turuan mo akong makilala ang mabuti at masama, labanan ang kasalanan at manatiling matatag sa pananampalataya. Panginoon, nais kong kilalanin ang iyong presensya sa lahat ng detalye ng aking buhay. Turuan mo akong bilangin ang aking mga araw ng may karunungan. Sa Mateo 2:44 ay nakasulat, "Kaya nga, maging handa rin kayo, sapagkat ang anak ng tao ay darating sa oras na hindi ninyo inaasahan." Panginoon, ang aking buhay ay parang usok marupok at lumilipas, ngunit ang aking pag-asa ay nasa iyo. Naway ipamuhay ko ang bawat araw na para bang ito ang huli, na pinahahalagahan ang oras na ipinagkaloob sa akin. Nais kong manirahan sa iyong bahay sa lahat ng mga araw ng aking buhay. Gaya ng sinasabi sa awit 27, "Ang Panginoon ay aking ilaw at aking kaligtasan, kanino ako matatakot?" Isang bagay ang hiningi ko sa Panginoon, at ito ang aking hahanapin, na ako'y makatahan sa bahay ng Panginoon sa lahat ng mga araw ng aking buhay. Salamat, Panginoon, sa pagiging tanggulan ng aking buhay. Naway ang aking pinakadakilang pagnanasa ay sambahin ka, paglingkuran ka, at manatiling matatag sa iyo. Espiritu Santo, gisingin mo sa akin ang gutom para sa salita ng Diyos, para sa panalangin, at para sa tunay na pagsamba. Kinikilala kita, Panginoong Hesus, bilang ang tanging karapat-dapat na itanghal. Sa iyong pangalan ako ay nananalangin. Amen. Ang panalangin ito ay nagpapakita ng pananabik ng isang puso na nagnanais na hubugin ng Diyos. Ito ay isang kahilingan ng pagbabago, ng direksyon, at ng panibagong pangako. Kung nararamdaman mo rin ang pagnanasang ito, inaanyayahan kitang gawin ang panalangin ito sa iyong puso. Buksan mo ang puwang para sa Diyos sa iyong buhay. Hayaan mo siyang kontrolin at magsimulang magtrabaho sa mga lugar na kailangang maibalik. Tandaan na hindi pa huli upang magsimulang muli. Ang Diyos ay laging handang tanggapin tayo ng may bukas na mga bisig. Habang tinatapos natin ang pagninilay na ito, nais kong muling bigyang diin ang kaiklian ng buhay at ang pagkaapurahan ng paghahanap sa Diyos habang mayroon pa tayong panahon. Hindi natin alam kung ano ang naghihintay sa hinaharap, ngunit maaari tayong magtiwala na siya ay nasa kontrol. Ang ating papel ay manatiling tapat, masunurin, at nakatuon sa kanyang kalooban. Naway ipamuhay natin ang bawat araw ng may katiyakan na ang ating pag-asa ay nasa kay Kristo at na anuman ang mangyari, siya ay sasama sa atin. Naway pagpalain ka ng Diyos ng sagana at gabayan ka sa bawat hakbang ng iyong paglalakbay. Naway ipagkaloob niya sa iyo ang karunungan upang makilala ang kanyang mga direksyon at ang lakas ng loob upang sundin ang mga ito. Naway ang iyong buhay ay maging isang buhay na patotoo ng kanyang pag-ibig at kapangyarihan. Amen. Mag-iwan ka dito sa mga komento ng isang salita ng pananampalataya o isang patotoo ng kung ano ang ginawa ng Diyos para sa iyo. Sama-sama nating ikalat ang ilaw at pag-asa na tanging siya lamang ang makapag-aalok. Gawin nating isang buhay na patotoo ng kapangyarihan ng Diyos ang mga komento ng video na ito.
upang ang ibang mga tao ay maabot at pagpalain din. Ang iyong pakikipag-ugnayan ay napakahalaga at maaring magbigay inspirasyon sa mga buhay na nangangailangan upang madama ang kapayapaan at aliw ng Panginoon. Tandaan, kay Kristo hindi ka nag-iisa. Siya ang iyong kapayapaan sa gitna ng mga bagyo at ang aliw na nagpapagaling sa lahat ng sakit. Magtiwala ka sa Kanya at hayaan mong baguhin ng Kanyang presensya ang iyong puso. Naway pagpalain ka ng Diyos ng sagana. Amen.